Inimbestigahan ng PNP ang customer na nakuna ng video habang sinasaktan ng isang kahera sa Maynila. Sinubukan pang pagharapin sa barangay ang dalawa pero hindi pa rin sila nagkasundo. Live mula sa Maynila, may report si Lala Roque. Lala? Jessica, nakatagdang maghain ng formal na reklamo si Marjorie Reynaldo laban kay John Paul Encinas sa Manila Police District ngayong gabi. Binuhusan ng tubig, hinila ang buhok at pinakain umano ng pera. Ito ang nakita sa CCTV na sinapit ng kaherang si Marjorie Reynaldo mula kay John Paul Encinas sa isang kainan sa Maynila. Kanina, muling nagkaharap ang dalawa. Isang tahimik at malumanay na Encinas ang aming nakita habang papasok sa Manila Police District kasama ang kanyang mga magulang. Kahit ano pwede niya sabihin. Pero hindi totoo. Unit owner nga kami, yung 85 di ko mababayaran. So, ibig sabihin, pag kumakain kayo doon talaga nagbabayad? Oo naman po. Pero bakit po kaya umabot sa ganun po yung daddy? Hindi ko po alam, baka may nagsusulsol. Ang kanyang ama, humihingi ng pangunawa sa nagawa ng kanyang anak. Mali, kung mali sa mali, may mali. Di ba? Kasi tao lang tayo nagkakamali, nagbubugso ang damdamin natin. Maski nga alagang aso, matapakan mo kahit napakabait, kalmutin ka eh. Si Marjorie naman, sumailalim sa medical check-up at maghahain ng formal na reklamo sa pulisya. Nangyari ito matapos muling magharap kanina sa isang hearing sa Barangay 719, Zone 78 sina Reynaldo at Encinas. Hindi nakitang lumapit sa isa't isa, nag-usap o nagtinginan man lang ang dalawa. Unang binigyan ng pagkakataong magbigay ng salaysay ang kaherang si Reynaldo at saksing si Angel. Pero biglang sumabat si Encinas. Agad umawat si chairman. Sa huli, biguring magkasundo ang dalawa. Ano nangyari kanina? Ganito ho yan. Presko pa naman ho yung asunto. Kasi wala pang third day ngayon. Tapos aminado naman, narinig naman ninyo. So, the mayor, hindi ko mo humingi ako ng paumanhin sa'yo. Tapos na. At narinig naman ninyo, yung babae, dalawang babae, hindi rin interesado makipag-settle. So, within the law, pwede pa naman ho natin asuntuin ng direkta yan. So ano sinasabi niyo? Arestado na siya? Hindi pa ho. Malalaman natin sa piskal pag sinabi ng piskal. Pero sa ngayon po kayo na po ang magka-file? Opo. Direkta na ho yan. Anong ipa-file natin, sir? 7610 ho. Violence. Ano po mangyayari sa kanya ngayon? Ito, kung sasabihin ng piskal na may asunto siya, may asunto siya, kulong siya. Sa interview ng GMA News kagabi kay Encinas, aminado siyang mali ang kanyang ginawa. Pero anya, hindi raw nakuna ng CCTV ang kabuuang ginawang pambabastos sa kanya ng kaherang si Marjorie. Nagsusorry po ako dun sa nagawa ko na pag-ano sa leeg niya, tsaka po pag-ano sa pera. Parang sobra naman po yun para sa sinabi niya. Kaso siguro tao lang po, kaya nagagawa po yun. Jessica, sa ngayon nasa kustudiya pa rin ng MPD si Encinas at si Marjorie naman ay nasa opisina ni retired Colonel Mar Reyes, yung Assistant Department Head ng Office of the Mayor. Ayon sa huli natin pagkikipag-usap kay Colonel Reyes ay inaayos na lamang nila yung ilang mga dokumento para formal na ihain ang reklamo ni Marjorie. Jessica? Okay, pero may basehan ba na parang inimbitahan ba o dinampot itong si Encinas? Kasi alam naman natin, Lala, with the reputation of Mayor Lim, di ba, kapag ikaw pinakuha o inimbitahan ng kanyang mga tauhan, medyo nakakabahala yon, di ba? Yun nga yung ating tinatanong, pero ang kanilang lamang laging sinasabi sa atin ay nasa custodial investigation. Kaya ngayon ay nandun lamang siya sa isang kwarto ng MPD. Yun to yung particular na yung General Assignment Investigation Section ng MPD. Yun din, nagtatanong din yung pamilya, kanina naririnig natin, yung pamilya nitong si Encinas, kung ano bang mangyari. Pero sabi nga nila, kung ano na lamang ang sabihin sa kanila ay makikipag-cooperate sila. Bagaman hindi nga daw nila alam talaga kung bakit naroon sila ngayon. Okay, kasi ang alam kong proseso dyan na nakita natin dun sa report kanina ni Michael Fahatin sa 24 oras, barangay level muna dapat yan And there was already a process at sinasabi na tatlong paghaharap dapat. Bigla na lang dumating yung mga tao ni Mayor Lim. So medyo parang hindi ko alam kung nasa lugar ba yun. Well, mayor din naman siya, no? O tama bang proseso yon?
Yun nga rin tinatanong natin, kumbaga parang na-bypass yung proseso nung sa barangay. Pero dahil nga sa sinasabi sa atin ni Colonel Reyes, nautos na rin ni Mayor, kaya kumbaga naipasa na sa kanila yung responsibilidad. At itong complainant na si Marjorie, kung sakali lang, pero sabi naman idediretso naman talaga ang kanyang reklamo. Handa daw talaga na yung mismong pulisya na ng Maynila ang magsasampa ng kaso laban dito kay John Paul, Jessica. Okay, kung maganda rin namang development yon na may mag-a-assist dun sa complainant para ma-file yung kaso, di ba? At masunod ang proseso. Yes. Okay, in the meantime, nasaan naman si yung complainant? Si Marjorie ba ang pangalan niya? Oo, si Marjorie po ay nandun sa opisina ngayon ni Colonel Reyes. Sa ating huli pakipag-usap, nag-text lamang siya sa atin. Inaayos na lamang daw nila yung ilang mga dokumento para formal nang ihain yung reklamo. Nandun kasi malapit sa Manila City Hall yung kanyang opisina. Samantalang nandito sa MPD sila magpa-file. Pero sa pinakahuling text niya sa atin, ito Jessica, babasahin ko lang ay yung plano nila na i-file na complaint ay magiging physical injuries at slander by deed, Jessica. Okay, maraming salamat, Lala Roque.